ang presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the president wants, he gets. After What the president wants, he gets. Yan po ang instruction kay Zaldico mula kay Speaker Martin Romualdez. The truth shall prevail. God save the Philippines. Patuloy po natin pakinggan kapahayagan ni Zaldico. 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami, right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin at PBBM, habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sagmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice po kasi, dapat po ang budget ng edukasyon ang pinakamalaki. Pero dahil po sa utos ng Pangulo, nasunod po ang kanyang nais. Mas mataas ang budget ng DPWH kaysa sa education. Patuloy po natin pakinggan ang mga tao na kanyang binabanggit. Si Bersamin, maging po ang may hawak ng kaperahan sa DBM. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sagmina Pangandaman. So, nakita po natin ang mga kapahayagan ni Zaldico. Kasama po si Sec Mina at si Bersamin sa mga taong nabanggit. Secretary Bersamin, bagay si Romualdez. At meron po siyang mga resibo na ipinakita. Listahan ng 100 billion insertion. Praying po that the Lord will intervene in our nation. Palayain na niya ang bansa sa graft and corruption. Ibangon niyang muli ang Pilipinas. Philippines, you have a wonderful destiny in God's perspective. Rise up, Philippines, in Jesus' name. We will become the launching pad of the gospel according to the prophecy. And Philippines will become America of Asia. I believe in the destiny of the Philippines. Blessed is the nation whose God is the Lord. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Larry de los Santos. Lagi nagsasabi, we work as one, we serve as one, we love as one, we win as one. And together as a nation, we heal as one. God bless.